Mga kapatid, magpatuloy po tayo sa pag-aral ng salita ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat at bigyan po tayo ng kaunawaan sa ating pong mabibigyan po ng talakayan ngayon dito po sa Philippians 4:13. Sinasabi po dito, Christ is the one who gives me the strength I need to do whatever I must do. Meaning, si Kristo ang nagpapalakas sa atin kung tayo nanghihina. Meaning, si Kristo po ang tumutulong sa ating mga kahinaan. At ngayon, basahin po natin ito sa Tagalog. Ano po ang sinasabi po sa Tagalog? Dito po sa Filipos 4:13. Ating basahin. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Sino po daw yung nagpapalakas? Sabi ni Pablo, no? Sino nagpapalakas sa kanya? Which is yung ating Panginoon Kristo. Basahin natin sa ibang salin. Sabi diyan, dito pa rin po sa Filipos 4:13, kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Meaning, pag ikaw ay mahina, ang Kristo ang nagpapatatag sa iyong pananampalataya. Ngayon, magpatuloy din po tayo sa ganitong mga komento mula po kay Reyes Renato. Nais ko pong makatulong sa kanya, no? At the same time, hindi lang po ito para sa kanya, doon sa mga taong mahihina pa sa pananampalataya at nahihirapan nga talagang unawain ang mga kasulatan. Bagamat ito ay nakasulat, kailangan talaga natin ng pagsasaliksik at pag-aaral sa ganitong mga bagay nang hindi tayo magkaroon ng confusion o pagkalito sa ganitong mga bagay. Ngayon, itong tanong na ito ating bibigyan ng linaw. At makatulong po tayo sa kanya, kay Reyes Renato, at the same time, doon sa ganito rin ang kaisipan. Marahil ang mga ganitong kaisipan ay buwabase lang sila sa mga bagay na yung kayang abutin ng kanilang unawa, di ba? O napakinggan lang nila ito doon sa mga taong may nangaral nagturo. Ngayon, para maintindihan natin, ating unawain yung talata na ibinigay po ni Reyes Renato. Itong Roma 8:26. Bago natin basahin ito, ito yung kanyang conclusion. Sinasabi niya, at ang banal na Espiritu ang tumutulong sa ating kahinaan at sa panalangin. Ibig sabihin, kung mahina ka, hindi ka marunong manalangin, yung daw banal na Espiritu ang tumutulong. Sino ba yung banal na Espiritu? Di ba't ang banal na Espiritu tumutukoy ito na isang anyong kalapati? Pero dito ating binasa kanina, yung tumutulong sa ating kahinaan para tayo ay mapapatatag at mapalakas, walang iba kundi si Kristo. Hindi po yung banal na Espiritu na may anyong kalapati. Kasi po yun ay banal na Espiritu, as a helper din naman siya, pero yung mga salita at turo galing pa rin ho kay Kristo. Kaya itong mga bagay nito, kung babalikan natin, sino po yung nagpapatatag sa atin? Di ba nakalagay dito si Kristo? Sino po ang nagbibigay ng nagpapalakas kay Pablo? Walang iba kundi si Jesucristo. Yan ang sinasabi diyan sa kasulatan. Ano po? Ngayon, dito po sa inyong pagkaunawa, sa inyong pagkakaintindi dito sa talata 8:26 ng Roma, babasahin natin sa mga naunang salin. Kasi binasa po ninyo, may mga ibang salin talaga lumalabas yung salitang banal na Espiritu. Kung ating i-analyze po iyan at ating bibigyan ng paglilinaw, tingnan po natin So babasahin ko po sa inyong kinuhang talata. Maaring ito kinuha mo sa isang version, pero kailangan natin ng understanding kung sino yung tinutukoy na tumutulong. Kasi marami namang tumutulong. Si Pablo tumutulong. Ang banal na Espiritu tumutulong. Si Pedro tumutulong. Ang Diyos tumutulong. Pero dito sa talatang ito, sino ang tinutukoy na tumutulong? Sabi dito, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu. Tama naman po kung ang banal na Espiritu ay tagatulong din po, di ba? Pero uunawain po natin ang buong konteksto. Ulitin natin. Sabi dito, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa ating kahinaan.
Tingnan natin, sino po ang nagbibigay ng nagpapalakas? Di ba si Kristo? Nabasa natin dito sa Filipos 4:13. Si Kristo yan, di ba? Sabi sa isang salin. Si Kristo na nagpapatatag sa akin, sabi ni Pablo. Ano ho? Pero dito sa Roma 8:46, si Pablo din ang sumulat niyan, di ba? So meron pong siyang makikita natin ang nilalaman ng sulat niyan, banal na espiritu ba o si Kristo? Kasi yung espiritu na tinutukoy, para maintindihan natin, pag-aralan natin. Ano ho? Kasi dito sa isang salin, nagkaroon po ng tinatawag na paraphrase, kaya hindi natin maget agad ang scripture kasi babasahin natin ang buo. Ano ba ang pagkaunawa natin dito? So ulitin po natin. Tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu sa kahinaan natin, hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. So dito sa pangungusap na yan, maaring binasa mo yan dito sa ASND. So pupunta tayo doon sa ASND na sinasabi mo, no? So punta po tayo dyan. At ito pong talatang ito, mayroong salitang Banal na Espiritu. So yung binasa natin, ngayon, i-compare naman natin doon sa mga naunang salin. Ano ho? Ganito po ang pag-aaral niyan para maintindihan natin. No? So pupunta tayo sa mga naunang salin. So diyan wala namang salitang Banal na Espiritu. Ang nakalagay lang po diyan ay Espiritu, ay tumutulong. So basahin din natin ang buo. Sinasabi diyan, at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Nakita natin sa Filipos 4:13 para mabigyan tayo ng mapatatag tayo, no? Ibig sabihin, magkaroon tayo ng kalakasan o sa ating kahinaan, ano? Sino po yung Espiritong tumutulong? Walang iba, si Kristo, di ba? Ngayon, kung itutuloy natin, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisa-isay sa pananalita. Meaning, sa panalangin, sino ba ang nagturo sa panalangin? Di ba? Ang mga alagad hindi nga marunong manalangin. Tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad paano manalangin. So meaning, na yung Espiritong yan na nagtuturong yan, walang iba kundi si Kristo. Ang sabi doon sa Mateo 6:9, kung papaano tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga alagad kung papaano manalangin. So basahin natin, Mateo 6:9. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. O meaning, dito po sa inyong pong pagkaunawa, kung mananalangin ka ba sa Banal na Espiritu, makakatugon pa po yan? Meaning, ang nag-e-execute kapag mananalangin ka sa Ama, kaya nga sabi nga ni Kristo, humingi kayo sa aking pangalan at ipagkakaloob ng aking Ama. Diba? Yan ang sinasabi niya sa kanyang sulat. Ano ho? Anong sabi sa kanyang mga sulat? Puntahan natin itong 4:13 ng Juan. At anuman ang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ko na kanyang anak. Meaning, kung mananalangin ka pala, hindi sa Banal na Espiritu. Kung hihingi ka at dadalangin ka, doon sa Espiritu. Kasi po, yung ating binasa dito sa, balikan po natin, yung Roma 8:26. Kaya nga po, iuunawain ninyo ang talatang iyan. Ngayon, kung ating aaralin ang buong chapter 8, kasi nag-focus kayo sa 26, titingnan natin kung sino ang tinutukoy diyan. Kaya babalikan ng verse 1. Chapter 8, verse 1. Para maintindihan mo lang kung sinong tinutukoy na yan. Ang sabi diyan sa verse 1, so balikan natin yung verse 1. Sinasabi diyan, no? Ngayon nga ay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Meaning, itong chapter 8 na ito, para maunawaan natin,
pinapatungkol ni Apostol Pablo kay Kristo Jesus. Ngayon, kung itutuloy mo pa sa verse 2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu. Sino po yung kautusan ng Espiritu? Si Kristo po yun. Si Kristo po yung sinasabi ditong Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus. Malinaw po. Yung Espiritong tinutukoy na buhay ay si Kristo Jesus. Pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. So malinaw po na ang tinutukoy na Espiritu dyan ay si Heso Kristo. Ngayon, kung babaybayin po natin yan, napakaganda. Bakit? So balik tayo doon sa 8:26. Sino pong tinutukoy diyan? Banal na Espiritu o si Heso Kristo? Kasi si Heso Kristo tumutulong din sa ating kahinaan. Ang sabi diyan sa 8:26, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin. So naipakita ko na po sa inyo, kapag mananalangin tayo sa Ama, sa pamagitan ni Kristo. Kaya yung talatang iyan tumutukoy kay Kristo. Bakit? Kung tayo ay babalik ng 24, puntahan natin ang 24, sinasabi niya sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa. Sino po yung magliligtas? Si Kristo. Dadapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Tuloy natin sa 25. Dadapwat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy hinihintay nating may pagtitiis. Kaya pagdating ng 26, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Si Kristo po pala yan. Ano ho? So ngayon, dahil hindi nyo binabaybay ang kasulatan, may hirapan talaga kayo. Di ba? Kung babaybayin natin ang dire-diretso pa yan, kung itutuloy mo sa 27, at ang nakakasiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu. So, ibig sabihin po, yung kaisipan ng Espiritu, si Kristo, kung ating unuwain yan, ano ho? Sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. So, yan po. Si Kristo ang tinutukoy dyan. Hindi po yung banal Espiritu. Bakit? Kasi binabaybay po natin. Kasi po, ang pagkaunawa pala ninyo, dito sa talata sa Roma 8:26 ay banal Espiritu. Hindi po. Bakit? Si Kristo ang tinutukoy dyan. Binabaybay lang natin. Ngayon, kung magpapatuloy pa tayo sa 28, ang sinasabi dyan, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niyang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Tuloy pa natin sa 29. Sapagkat yung mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. So malinaw po, para tayo maging kalarawan ng kanyang anak, sabi diyan, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. O, di ba si Kristo ang tinutukoy doon sa 26, 27, 28, 29? Ngayon, jump na tayo sa 34, medyo mahaba-haba ang pagbabasa. Kaya, iyan din po ang tinutukoy diyan kung inyong babaybayin. Magja-jump lang tayo para makuha ko lang ko po ang tinutukoy talaga diyan sa chapter 8 si Kristo. Kaya sabi dito sa verse 34, sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. So malinaw po, si Kristo ang tinutukoy diyan. O di ba? Si Kristo po dito sa 8:26. Malinaw po ba? Kung ating itutuloy pa sa 35 para mas maintindihan natin, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? O, di ba? Kaya, yung kahinaan mo, ang sabi dito, ang kapighatian ba? Yan ba ang magiging kahinaan mo? So, tutulungan ka ni Kristo. Ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang gutom, o ang kahubaran,
o ang panganib o ang tabak, etc. etc. So si Kristo ang tumutulong sa ating kahinaan. Yan yung espiritu na tumutulong sa ating kahinaan. Malinaw po ba? So kaibigang Reyes Renato, naiintindihan mo ba? Ngayon kasi hindi tayo malilito kung marunong tayo umunawa sa mga kasulatan. Ngayon, meron pa tayong babanggiting ganitong mga talata para maintindihan mo, no? Para maintindihan natin, sino ba ang nagpapalakas sa atin sa ating kahinaan? Ito pa, basahin din natin ang sinasabi dito, no? Kung kilala mo ang Panginoong Hesus, siya ang magpapalakas sa iyo kung ikay nanghihina. O, di ba? O, basahin natin ang talatang ito. Sa Efeso 6:10, sa katapus-tapusay, magpalakas kayo sa Panginoon. Sino po ang magpapalakas kung tayo nanghihina? Ang Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. O, di ba? Yan ang sinasabi po ninyo. Sa ating kahinaan, si Kristo pala ang magpapalakas. Yan o. At sa kanyang kapangyarihan ng kanyang kalakasan. So magpapalakas tayo sa pamagitan ni Kristo Jesus. Malinaw po ba? Kaya kaibigan, ganito ang pag-aaral. Hindi kita sasaktan ng kalooban, kundi mapalapit tayo sa tamang aral ni Kristo. Ngayon, bigyan pa natin ng linaw, hindi pa labanan ng Espiritong tinutukoy dito sa Roma 8:26. Ngayon, babaybayin pa natin ang mga ganitong kataga sa mga kasulatan, nang sa ganon ay maliwanagan po tayo, no? Ang sinasabi pa dito, no? Kasi hindi tayo makakaunawa kung hindi natin binabaybay. Balik ulit tayo sa chapter 8. Balik tayo ng 11. Ang sabi doon sa 11, di ba, nagbabasa tayo, nag-focus ka lang doon sa verse 26. Kung babaybayan mo kasi mga nangyayari dito sa Roma 8, chapter 8, no? Ang sabi naman dito sa verse 11, ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus. 'Di ba? Yung espiritong tinutukoy pala si Jesus. Hindi yung banal na espiritu na sinasabi po ninyo. Kasi yung chapter 8 na yan tumutukoy talaga kay Kristo Jesus. Tuloy natin. Sabi po dito, no, ay tumira sa inyo. 'Di ba? Sinong titira? Ibig sabihin, kasama ibig sabihin. Hindi talagang titira sa ating katawan, hindi sa pagsama ni Kristo, kasi ang sabi diyan, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa mamagitan ng kanyang Espiritu na tumira sa inyo. O di ba? Yung sinasabing titira sa atin, yung mga aral, kasi yun ang magbibigay sa atin ng pag-asa na ating nababasa at naunawaan. Kasi yung aral na naituturo ni Kristo, yan ang ating babaybayin pa, di ba? Kaya kaibigan, maiintindihan mo kung patuloy tayong mag-aaral patungkol sa Espiritu. Kasi po, pag sinabing Espiritu, no, ay maintindihan natin. Katulad nito, basahin ko ho sa inyo para hindi tayo malito. Ibang salita yung salitang banal na Espiritu kaysa doon sa Espiritu ng Diyos. Kasi baka magkalito kayo. Baka ang iniisip niyo yung salitang banal na Espiritu at Espiritu ng Diyos ay iisa. Magkaiba po yun. Kasi ang tinutukoy na Espiritu ng Diyos ay si Kristo. O, tingnan natin ang talatang ito sa unang Juan 4:2. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. O, paano daw natin makikilala ang Espiritu ng Diyos? Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Siya pala yun. Siya yung Espiritu ng Diyos na tinutukoy na si Jesucristo. O, malinaw na po ba? Iba po yung banal na Espiritu, bagamat siya'y tumutulong din, pero diyan sa chapter 8, pinapatungkol lahat yan kay Kristo Jesus. Baybayin po ninyo, ano ho? Kaya pinapakilala ko po rin ho sa inyo, baka magkamali naman kayo doon sa isang salita na Espiritu ng Diyos at banal na Espiritu. Bagamat tinutukoy din si Kristo na banal din naman, di ba? Banal din naman si Kristo eh. Tinatawag din siyang banal. Mamaya maintindihan mo. Sapagkat sinasabi pa dito, no, para maintindihan natin.
Kung alam natin na paritong sa laman si Kristo, o balikan natin yung chapter 8, kasi ito ha, nag-focus kasi kayo po sa 26, hindi nyo nabaybay eh. Ngayon, balikan natin ang 20, sa verse 9 tayo, sa verse 9. Balik tayo ng verse 9, pabalik ang basa. Sabi dito sa verse 9, "Datapwat kayo wala sa laman kundi nasa Espiritu. Kung gayoy tumira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, si Kristo." Ang tinutukoy dyan ha. Tandaan nyo lagi, itong chapter 8, si Kristo yan ha. O, tuloy natin. So, nakikilala na natin, pinakilala ko po sa inyo kaninas na yung salitang Espiritu ng Diyos ay si Kristo. O, balikan natin yung unang Juan 4:2. Dito'y nakikilala ninyo na ang Espiritu ng Diyos, ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. So, yung Espiritu ng Diyos, si Kristo. So, balik tayo doon sa 8:9. "Datapwat kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu. Kung gayoy tumira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya." Kaya yung Espiritu ng Diyos, si Kristo pala yun. O, malinaw na. Para hindi tayo magkamali sa inyong pangunawa. Ngayon, ating pang lininawin ang mga bagay na yan. Sa mga paliwanag naman po ni Apostol Pedro. Ang sinasabi naman po ni Apostol Pedro ay ito sa unang Pedro 4:13. "Sa halip magalak kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang kagalakan ninyo kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat." So dito, mayroon tayong binibigyan tayo ng pag-asa, na kung saan makigalak tayo. Bakit? Makibahagi daw tayo sa hirap ni Kristo. O, di ba? Pero yung hirap ni Kristo, kasi nga po, ganito yan para maintindihan natin. Naghirap ba si Kristo? Ang sabi po ninyo, siyempre, nakaranas di siya ng ganitong kahinaan. Pero dito natin makikita, si Kristo rin po ang nagbigay ng halimbawa para makita natin, bagamat siya'y nagkaroon din ng ganitong sarili natin na naging tao siya, di ba? Nararamdaman din niya yung kahinaan ng tao. O, ipaliwanag natin. Sa pamagitan po ng kasulatan, tingnan natin dito sa Hebreo 4:15. O, basahin natin ito, Mga Hebreo 4:15, "Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan." O, tingnan po ninyo Meron tayong kahinaan, sinasabi po ninyo, Tingnan niyo po, Banal na Espiritu ba ang tumutulong sa ating kahinaan at sa ating mga panalangin? Di ba nakita natin, si Kristo ang nagturo patungkol sa panalangin. Ngayon, ang ating namang tinitingnan dito yung ating kahinaan. Si Kristo nagbigay ng isang halimbawa. Ang sabi dito, "Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso." Di ba? Kundi isa na tinukso. Tandaan po tinutukso din siya sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. So, ibig sabihin, kung si Kristo ay tinutukso sa laman, nung siya nagkatawang tao, pero hindi siya nagkasala, dapat ganun din tayo daw, sabi dito. Para hindi rin tayo panghinaan. Alam natin na si Kristo ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sabi ni Pablo, Sabi ni Pablo, "Kaya kung harapin ang kahit anong kalagayan sa pamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapapatag sa akin." O, di ba? Malinaw. So, balikan natin ang iyong tanong. Sino po yung tumutulong? Banal na Espiritu ba o si Kristo? O, unawain natin ang konteksto. Ngayon, balik po tayo sa ating pag-aaral. Ngayon, balikan natin din yung 4:15. Malinaw po na yung ating kahinaan,
Sino yung tinutukoy na saserdote? Si Kristo po yan. Balik tayo ng 14. Ang sabi dito sa verse 14, yamang ngayon tayo'y merong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus, ang anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. So pag sinabi niyang iingatan mo yung pagkakilala kay Kristo, bagamat siya ay nakaranas ng ganitong mga bagay, yan, maaring mahabag sa ating kahinaan. So, ibig sabihin, nahabag sa ating kahinaan, kaya tutulungan tayo ni Kristo. So, malinaw po ba ang mga bagay na yan, kaibigang Reyes Renato? Nakakasunod po ba? Sa ganito pong pag-aaral, baybayin pa natin ito para magkaroon tayo ng mga bagay na pagkaunawa doon sa kasulatan. Ito pa ho, para maging malinaw sa atin ang mga bagay na ito, at maintindihan natin na kung saan ay mapatatag tayo, mapalakas tayo ni Kristo. Ang magpapalakas sa atin si Kristo. Tutulungan tayo ni Kristo. Tulong. Ating pansinin itong sulat pa rin po ni Apostol Pablo. Sa 2 Korinto 3:3, malinaw na ang buhay ninyo ay parang isang sulat mula kay Kristo na isinulat sa pamagitan namin, at hindi tinta na ang ginamit sa sulat na ito, kundi ang Espiritu ng Diyos na buhay. Si Kristo ang tinutukoy yung na Espiritu ng Diyos na buhay, Kaya nga isinusulat daw nila ito hindi sa pamagitan ng tinta, kundi sa Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi rin ito isinulat sa malapad na mga bato, kundi sa puso ng mga tao. So, yan ang dapat nating maintindihan, mga kapatid. Sa isang salin naman, basahin din natin, Kasi ito yung mga naunang salin, bumabasa din tayo sa paraphrase para maintindihan natin. Sabi diyan naman dito, yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinda, kundi ng Espiritu. Kaya yung salitang Espiritu, si Kristo yon. Kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Kaya yan ay pangako ng Diyos na maisulat yung kanyang aral turo sa ating mga puso't isipan para makilala natin. At yung mga salita na napatatanim natin, na mapapag-aralan natin, yun ang magpapalakas sa atin. Kaya po, ang Banal na Espiritu po, dito sa inyong pong nabasa, uunawain po ninyo. Yung chapter 8 pala, tumutukoy yun kay Kristo, hindi po sa Banal na Espiritu. Kaya ating binabaybay naman po ang ganitong pag-aaral, para makilala natin pa si Kristo. So si Kristo ating pong alalahanin din at patuloy natin kilalanin pa. Sinasabi po dito sa sulat naman ni Pedro, unang Pedro 4:14, kaya kung iniinsulto kayo dahil mga tagasunod kayo ni Kristo, mapalad kayo dahil nasa inyo ang makapangyarihang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Si Kristo pala tinutukoy diyang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Kasi sumusunod tayo kay Kristo Siya yung Espiritu. Siya yung Espiritu ng Diyos. Basahin natin pa sa isang salin. Dito sa 19:05. Ito yung mga naunang salin, di ba? Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. So, malinaw po. Si Kristo ang tinutukoy na Espiritu. Yan po Kasi dito, yung salitang Banal Espiritu, doon sa 8:26, pero tinitingnan naman natin doon sa mga naunang salin ay Espiritu lang po. Pero kung babaybayin nyo yan sa isang version na yung inyong binabasa, lalabas pa rin ang tinutukoy doon ay si Jesucristo. Okay po ba? Ngayon, tuloy po tayo sa ating pong pag-aaral. Para maintindihan natin na si Kristo ay isang bagay na maituturo sa atin pa rin ni Juan naman sa kanyang mga sulat. Ito ang sabi naman para makilala natin si Kristo.
Sabi naman ni Juan sa kanyang mga sulat, 13:15, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Sa isang salin, tingnan natin sa paraphrase ha. Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat niyong tularan, kaya gawin din ninyo ang ginagawa ko sa inyo. Kasi po yan ang nakita ni Juan sa ating Panginoong Kristo. Ay ano yung nakita ni Juan na dapat nating tularan? Ano? Para magkaroon tayo ng ganitong pag-aaral, no? Para maintindihan po natin, ano? Sabi pa dito kay Pedro 2:21, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwan ng halimbawa. Ayan po, no? Binigyan tayo ng halimbawa ni Kristo upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. So, ang ating susundan ang ating Panginoon Jesucristo. Ano yung mga halimbawa na dapat nating sundan? Sabi pa dito sa mga sulat ni Pablo, no? Yan ay nagkakaisa po. Bakit ako bumabasa sa sinabi ni Juan, sinabi ni Pedro, at sinabi ni Pablo? Tingnan din natin sa sulat ni Pablo. Sapagkat siya'y ipinako sa krus dahil sa kahinaan. O, di ba? Si Kristo. Nakita natin kanina, nakita ng ating Panginoon Kristo bilang isang saserdote, nararamdaman yung ating kahinaan. Bagamat din si Kristo nung ipinako sa krus dahil sa kahinaan, kasi yung kahinaan, laman, katulad natin may dugot laman. Mahina tayo. Kaya ibig sabihin po dito sa inyong question, no? Sino ba ang tumutulong sa ating kahinaan? Si Kristo pa rin po. Kasi dito pinapaliwanag naman po, pinapakita yung kanyang kamatayan sa krus dahil sa kanyang kahinaan, yung pagiging tao niya, no? Gayon may nabuhay siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos ng Ama. Kaya nabuhay muli si Kristo, di ba? Sapagkat, tuloy natin, sapagkat kami naman ay sa kanya'y mahihina. O, tingnan po ninyo, sabi ni Pablo, sapagkat kami naman ay sa kanya'y mahihina, ngunit kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos sa inyo. O, tingnan po ninyo. Napansin ba ninyo yung mga halimbawang yon, mga itinuturo ng mga apostol? Nakikita natin kung ang Kristo'y may kahinaan ay para makita natin yung halimbawa na mapagtagumpayan natin yon. Kaya kung babalikan mo ulit yung sinabi po ni Apostol Pablo doon sa, 'di ba, sa 4:13 ng Pilipos, yan ang sinasabi diyan, no? Puntahan natin. English na po ito, no? Christ is the one who gives me the strength. I need to do whatever I must do. So, malinaw po ba? Sino po ang nagbibigay ng kalakasan? Si Kristo. So, balik po tayo do sa ating binabasa, no? Maganda po kung tayo talaga patuloy na nagbabasa sa ganitong mga kasulatan. Kasi nga po, nakakatulong ito sa atin. Ano? Bagamat si Kristo ipinako dahil sa kahinaan, yun ay isang bagay na halimbawa. Bakit? Kasi nga po, para makakita natin na si Kristo rin ay nagbibigay sa atin para tayo mapapatatag, mapalakas, base doon sa kasulatan nating binabasa na isinulat po ni Pablo. No ho? Ngayon, kasi nga po, para hindi lang ho kayo magkamali. Bagamat ang Banal na Espiritu ay tumutulong sa parte naman po ng pag-uudyok, pagdidikta, kung ano yung gagawin mo. Kasi yung gagawin po noon, sinasabi naman po ng Banal na Espiritu, galing naman po kay Kristo, di ba? At yun ang ating inaalam pa. Ngayon, balikan natin ito. So, malinaw na po sa atin na kung saan nagbigay ng halimbawa si Kristo. O, di ba? Kaya, balikan natin itong Hebreo 4:15. Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan. Kaya ginawa po niya yun. Ano ho? Nahabag sa ating kahinaan, di ba? Sa ibang salin nga, nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin. O, di ba? Sabi po ninyo, sino yung tumutulong sa ating kahinaan? Ang Banal na Espiritu ba o si Kristo? Si Kristo po yung tinutukoy na pari o saserdote.
Ang sabi diyan, dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin, pero hindi siya nagkasala. So, ganun din po tayo. Para hindi rin tayo magkasala, meron tayong halimbawa na dapat sundan. Si Kristo po yun. Ano ho? Yan po ang malinaw pa. Sa ating pang pag-aaral, ating ililinaw pa sa mga sulat po ni Juan. Unang Juan 4:4, ngunit mga anak ko, kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta dahil sa Espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kay Satanas na siyang naghahari ngayon sa mga makamundo. O yan, di ba? Sa isang salin, basahin din natin. Kayo'y sa Diyos, mumuntikong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Yan. Pag pinalakas ka, kaya mong daigin ang mga problema ng mundong ito. Kaya po, ang tumutulong sa atin ay yung ating Panginoon Kristo. Kasi yung mga kasulatan na kung saan ay mapalakas tayo kung binabasa natin, si Kristo pa rin po ang tumutulong. No? Yan po. Malinaw po yan. Naman ang purpose ng Banal na Espiritu. Kasi nga po, iyan po ay isang bagay na para sabihin doon sa mga naunang mga apostol, gabayan sila para hindi sila panghinaan. Pero ngayong binabasa natin ang kasulatan, ay nagpapatunay na ito rin naman yung sasabihin ng Banal na Espiritu sa kanila. Kaya nga nasulat at nakarating sa atin. At iyang mga aral na yan, galing talaga kay Kristo at sa kanyang Ama. Para tayo mapatatag, ibig sabihin na pinakita niya yung halimbawa na dapat nating lakaran at sundan, which is yung ating Panginoon Kristo, di ba? At yan pa, marami pa tayo pong matutuklasan kung ating pong sisiyasatin pa sa mga kasulatan, no? Tingnan ninyo po, yung sinasabi pa ninyo dito, o yan, napapag-aralan natin yung kahinaan at panalangin, di ba? Ang nagtuturo pa rin po sa panalangin si Jesus Tingnan natin ang halimbawa kung paano nananalangin si Jesus. Si Jesus ba nananalangin sa Banal na Espiritu? Saan ba siya mananalangin? Di ba't sa kanyang Ama mananalangin? Tingnan natin ang talatang ito sa Marcos 1:35. Kinabukasan ng madaling araw, bumangon si Jesus at pumunta sa ilang upang manalangin. Tingnan po niyo ha. Nananalangin si Jesus saan? Doon sa Ama. Hindi po sa Banal na Espiritu. Kaya nga sabi niya sa Mateo 6:9, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Kung paanong itinuturo ni Kristo sa kanyang mga alagad, pati siya nananalangin din sa Ama. So malinaw po. Di dapat tayo, ganun din. Manalangin din tayo sa Ama. Hindi po tayo mananalangin sa Espiritu Santo. Sa Ama po tayo mananalangin, hindi po sa Banal na Espiritu. Ngayon, ating linawin pa ang mga bagay na yan, ano? Sabi naman dito sa mga sulat ni Marcos 14:38, at sinabi niya sa kanila, magpuyat kayo at manalangin para hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay handang sumunod, ngunit mahina ang laman. So ito, tinuturuan tayo para hindi manghina Si Kristo pa rin ang nagtuturo kasabay ng ganitong mga panalangin na tayo ay para hindi matukso. Diba? O ito pa. Sabi naman po sa Lucas, para maintindihan natin ha, ito ay isang paraan na pagtuturo ni Jesus kung paano manalangin. Pati yung mga alagad, tinuturuan niya di ba? Sabi dito, nagkwento si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Yan ang itinuturo. Tayo, mananalangin tayo kanino? Sa Banal na Espiritu ba, mga kapatid? Di ba't sa Diyos Ama na itinuturo ni Kristo? Takatulong lang po kung ang Banal na Espiritu, kung ano lang yung dapat sabihin niya nang gagaling kay Kristo at sa Ama, hindi po galing sa kanyang sarili. Base doon sa Juan 16:13. Kayo na po ang magbasa. Ngayon, magpatuloy pa tayo sa ganitong pag-aaral. Di ba? Ito, tuloy natin dito sa Lucas 21:36. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras, palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas. Sabi ni Kristo yan. Kung mababasa nga natin ito, kasi si Kristo na nga po nagsasalita tinuturuan yung mga alagad, tayo makikinig. Yung salita ni Kristo ay di tanggapin din natin kung paano sinasabihan yung mga alagad, tayo din. Kaya nga sabi ni Kristo,
Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras, palagi kayong manalangin sa Banal na Espiritu ba? Yan sinasabi niyo. Sa Diyos tayo mananalangin sa Ama para magkaroon kayo ng lakas. Sabi niyo, di ba? Sa ating kahinaan, para manalangin. Sa Banal na Espiritu ba? Hindi. Ang ating panalangin sa Ama para bigyan tayo ng lakas. Para mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan. At makatayo kayo sa harap ko na anak ng tao nang hindi napapahiya. O yan. O, di ba't malinaw? Mananalangin tayo. Kaya nga si Kristo ang nagtuturo para manalangin tayo sa Ama. Di ba? Para maintindihan pa ninyo ang mga bagay na yan. Kaya nga po tayo malilito kung hindi natin naiintindihan. Ngayon, baka may magsabi, di ba't nakasulat naman po, mananalangin daw sa Espiritu Santo? O di tingnan natin yung sinasabi po sa Judas. Ang sinasabi po ng Judas, unuwain din po ninyo ito mga kapatid. Judas 1:20. Ngunit kayo mga minamahal, pagtibayan ninyong inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Katulad po niyan, tama ba ang ganyan na mananalangin sa Espiritu Santo? Di ba si Kristo nga nagturo? Sa Ama tayo manalangin. Bakit ito? Mananalangin daw sa Espiritu Santo. So, pasok tayo ng ibang salin para maintindihan natin. Ngunit mga minamahal, magpakatatag kayo sa inyong banal na pananampalataya. Lagi kayong manalangin sa tulong ng Banal na Espiritu. So, ang Banal na Espiritu tutulong lang pala. Hindi ka mananalangin sa Kanya. Tagatulong lang talaga po ang Banal na Espiritu. Yan ang purpose naman. Di ba? Na kung saan tutulong na manalangin. Parang ganito, kapatid, manalangin tayo, di ba? Ganon. Sama-sama tayo manalangin. So, sa panahon nila, sinasamahan sila ng Banal na Espiritu para tulungan silang manalangin sa Diyos Ama. Iyan po ay sa panahon ng mga apostol. Sa panahon natin ngayon, tayo sama-samang mananalangin sa Ama. Bakit sinabi naman dito sa isang salin, di ba? Balikan natin. Magkakamali nga tayo. Kung mananalangin ka sa Espiritu, na ipaliwanag ko na i-review ho ninyo yun. Lahat ang sinabi ni Kristo, mananalangin tayo sa Ama. Tinutulungan tayo ni Kristo para manalangin sa Ama. Dito, bakit may ganitong talata na manalangin daw sa Espiritu Santo? Hindi nga pwede manalangin sa Espiritu Santo. Kaya nga sabi ni Kristo, kung mananalangin sa akin, ipagkakaloob ko naman sa inyo. Diba? Mananalangin tayo. Ngayon, para mas maintindihan pa natin, kaibigang Grace ni nato, kaya ho tayo nagbabasa ng iba't ibang mga salin, di puntahan naman natin sa English version. Ang sabi naman po dito sa Jude 1:20, but you, dear friends, use your most holy faith to build yourself up even stronger. Yan, para mapalakas. Pray with the help of the Holy Spirit. Yung help, tutulungan. Magtulong-tulong tayong manalangin. Ganon. Sa panahon nila, ang katulong nila sa panalangin, sinasamahan sila para manalangin sa Diyos Ama. Malinaw po ba? Kasi nga po, baka yun ang inyong pagkaunawa. Pero tayo, nagpo-focus dito sa 8:26. Yan ang kinuha po ninyo Pero kung binaybay lang po ninyo talaga, ang tinutukoy diyan ay si Kristo, yung Espiritu ng Diyos o Espiritu na tinutukoy na walang iba, si Kristo yan. Di ba? Kaya dapat para maintindihan pa natin, marami nagpapaliwanag naman po. Kasi nga po, ganito yan. Kapag nananalangin na ang turo ng ating Panginoon Kristo, di ba't ito pa sa Juan 11:22, at ngayon man na may nalalaman ko na ano mang hingin mo sa Diyos, sa Ama, o hindi naman sa Holy Spirit hindi ka man dumananalangin. Sabi nga ni Kristo, nalalaman ko na ano mang hingin mo sa Diyos, sa Ama, ay ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. O di ba? Sa Diyos po ang magkakaloob. O di ba? Kaya ang Ama po ang magbibigay ng mga bagay na kailangan ng tao. Kaya nga binigyan ng patnubay ang mga alagad ng panahon na yun kasi umakyat na si Kristo.
O, di ba? Naintindihan po ba ng ating mga sumusubaybay maging dito sa ating nag-comment na ito? Sana naliwanagan po siya. Kasi nga po, kung hindi tayo magpapalinaw sa ganitong mga bagay, di ba? O ito pa, babasahin natin. Para maintindihan natin, si Kristo ang nagpapatotoo sa bagay na yan. Sa sulat ni Juan 15:7, kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. O di ba? Hindi man Holy Spirit ang magbibigay, pati nakita natin ang magkakaloob ay si Kristo. Ipagkakaloob ko ang anumang hingin ninyo. O di ba? Kasi mag-ama yan eh. Pag humingi ka sa Ama, sa pangalan ni Jesus, mag-e-execute yung inyong request sa inyong panalangin. Di ba po ba? Yan ang dapat maintindihan ng mga taong nagbabasa ng kasulatan. Di ba? O, di ba't ito ang sinasabi pa niya? Sabi dito ni Jesucristo sa Juan 16:24, hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Yun ang sinasabi, di ba? Kung mananalangin ka sa Ama, sa pangalan ni Jesus, humingi kayo at makakatanggap kayo para malubos ang inyong kagalakan. O di ba? Ganun yun. Ang proseso ng panalangin, hihingi ka sa Ama sa pangalan ni Jesus. O, mananalangin ka ba sa Banal na Espiritu? Anong tatanggapin mo sa Banal na Espiritu? Ang makakatanggap pag nananalangin ka sa Ama at sa Anak. Di ba? Para maintindihan natin, ito pa. Iyan ang sinasabi dito para maintindihan mo, ha? Mag-ama yan. Sa Juan 16:23, sa araw na iyon, hindi ninyo na kailangang humingi sa akin ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ano mang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan. O ito po yung key. O ito yung key na dapat nating maintindihan itong talatang ito. Bakit po? Sabi diyan, sa araw na iyon, hindi na ninyo kailangang humingi sa akin ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. O ito po ang inyong komento. Mananalangin ka ba sa Espiritu Santo? Siya ba ang mag-execute? Siya ba ang magbibigay ng mga bagay na hinihingi ninyo? Ang sinasabi ni Kristo, yan. Ano mang hingi ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Kaya sa mag-ama lang po. O di ba? Tutulungan ka ba ng Banal na Espiritu? Tutulong siya sa panalangin. Pero huwag kang mananalangin sa Kanya. Okay na po ba? Naiintindihan po ba ang mga talatang ito na ating binabasa? Kaya dapat naiintindihan po ninyo ang mga nakasulat. Di ba? Yung isang bagay na yan ay maintindihan ninyo kung patuloy kayong magsasaliksik ng mga kasulatan. Sana po naiintindihan po ninyo, no? Mananalangin tayo sa Ama, no? At sama, makikita natin ang isang bagay na hinihingi mo ay ipagkakaloob ng Amang nasa langit, di ba? Balikan natin ang talatang ito sa 14:13 ng Juan. At anuman ang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ko na kanyang anak. O, Englishin natin, ano po, mga kapatid? Sabi diyan, and I will do, myself will grant whatever you ask in my name, as presenting all that I am, so that the Father may be glorified and extolled in through the Son. Di ba? Ibang salin pa, basahin din natin. And whatever request you make in my name, that I will do, so that the Father may have glory in the Son. So yan po, mag-ama lang po ang pwede nating panalalingan para matugon ang ating mga daing at panalangin. So salamat po mga kapatid sa ating pong naging topic ngayon sa Philippians 4:13
Ang Ama ang nagbibigay ng kalakasan at ang Anak, maging tayo'y mananalangin sa Ama at sa Anak. So salamat po, sana naliwanagan po ang ating pong mga nag-comment sa ating mga channel. Hindi lang po sana ako nakatulong kay Reyes Renato at doon sa mga sumubaybay sa ating channel. Pagpalain po kayong lahat, sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. Amen.